Ano, kamusta tayo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil kilala niya ako. Alam niya kung ano yung mabuti para sa akin at yung hindi makakabuti. Lagi niya akong ginaguide sa araw-araw at iniligtas niya ako sa kapahamakan. Sinave niya ako. Kaya papasalamat ko kay Almighty Father sa pagmamahal niya. Dahil sa pagtawag ko sa Kanya, dininig niya yung panalangin ko. Nailigtas niya ako. Sa brokenness, papasalamat ako kay Jesus Christ sa Kanyang pagmamahal at sa Kanyang pagsasakripisyo para sa atin. Binigay niya ang Kanyang buong buo, 100%. Ignalay niya ang Kanyang buhay. Wala siyang itinira para sa sarili niya, kundi lahat ibinigay niya para sa atin, para maligtas tayo. So last time, no, binasa natin yung part 2 ng Matthew chapter 26. So ngayon dito muna tayo sa Luke chapter 22. So malapit na natin matapos yung Matthew tsaka yung Luke, pati na yung Mark, pero yung John medyo mahaba pa, no? So, gaya nga sabi ko dati, may nakasulat sa Matthew na wala sa Luke, na meron sa Luke na wala sa Matthew, na meron sa Mark, na wala kay John, na meron naman ang iba. So, kaya lahat ng gospel binabasa natin. So, ito nga Luke chapter 22. Bago to, syempre yung Luke chapter 21. Yung, nandito sa Luke chapter 1, yung pag-offer ng widow ng barya, no? Yung barya na yon, yun lang ang meron siya. Pero yun na yung buong kabuhayan niya. Compared dun sa mga mayayaman, ang binigay lang nila yung sobra sa pera nila, yung 10%, sobra lang sa kanila yun eh. Kaya kayang-kaya nilang ibigay yun. Kaya tayo, dire-require tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, hindi lang 10%. Buong pagkatao natin. At hindi pera, kundi tayo mismo. Dahil tayo ang mahalaga. At kung tutulong man tayo sa tao, yun na yung resulta ng ating pagmamahal kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At binanggit dito rin yung pagkakasira ng temple na nasira ng 70 AD. So alam na ni Jesus na masisira ang temple. Pangalawang temple na to, yung una na temple na ipinatayo ni King Solomon. Pero nasira yun ng time ni Nebuchadnezzar. Sinira ni Nebuchadnezzar, no? Pero tinayo uli ang temple. Sa pangalawa na to, yung napuntahan ni Jesus at yung kanyang mga disciples. At sinabi rin dito ni Jesus, yung sign ng kanyang second coming. Mismo sa bibig galing ni Jesus Christ. So, dun sa Old Testament, prophet ang nagsasalita ng pagdating ulit ni Jesus Christ sa kanyang second coming, yung end of age. Pati sa Book of Revelation, si John, no? John the Evangelist or John the Beloved, prophecy yun. Pero dito mismo sa Book of, dito mismo sa Gospel, binanggit ni Jesus
Yung end of age na darating yun, siya kanya mismo galing. Kaya, kung ano man ang sinabi ng prophet, na ipinapasabi ni Almighty Father sa mga prophets, pinapasabi sa atin, ganoon din ang binabanggit ni Jesus Christ, at ganoon din ang binanggit ni John the Beloved, or John the Evangelist. Kilala naman natin si John, di ba? Si John na kapatid ni James, na laging kasama ni Jesus Christ, kasama si Peter. Na siya rin nagsusulat ng Book of John, at saka ng 1 John, 2 John, and 3 John. So yung tribulation, nag-start na, no? Alam ba natin na nag-start na yung tribulation? Nag-start na. Ang hindi pa lang nangyayari ay yung pagdating ni Jesus Christ, at hindi pa dumating yung dalawang olive tree, dalawang anointed by God, dalawang tagapagsalita ni Almighty Father bago dumating si Jesus Christ. Yung sign na yung olive tree na yon, kaya tinawag ng olive tree kasi alam naman natin yung olive tree na kahit anong sira sa olive tree, hindi siya masisira, matatag siya. At saka kahit na anong mga trials, tribulations, and temptations ang dumating sa kanila, lagi sila nakatayo. So, ganon yung dalawang prophet na darating. Saka na natin pag-usapan, yun. Kaya rin nabanggit yun dahil binabanggit ni Jesus yung kanyang pagdating na nation will rise against nation. So marami nang nangyaring gera, marami nang taggutom, marami nang pestilence, marami nang lindol, marami nang famine na nangyari. Pero hindi pa yon ang end of age. Pag dumating na yung abomination that causes desolation. Excuse. Yung abomination that causes desolation. Pag dumating na yan, Pero bago dumating yon ay yung dalawang prophet muna. Walang binanggit si Jesus na rapture. At sinabi dito ni Jesus na maraming taong mapapersecute dahil sa Kanya. Maraming taong kaiinisan dahil sa Kanya. Dahil followers sila ni Christ. Maraming tao. So, simula noon hanggang ngayon, marami nang pinapersecute. Marami nang namatay para kay Jesus Christ. Ibinigay nila ang buhay nila. Hindi nila mahal ang kanilang buhay, kundi mas mahal nila si Jesus Christ kasi Almighty Father. Kaya they dedicated their lives to the Almighty Father. Mas mahal nila sa Almighty Father. Dahil alam nila na ang totoong treasure ay si Almighty Father at si Jesus Christ. So ngayon tayo rin, alam natin, ngayon na ang totoong treasure ay si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Sila ang ating tunay na family. Hindi nila tayo sasaktan, hindi nila tayo iiwan. Lahat para sa kapakanan natin ang ginagawa ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Hindi sila selfish. Pure love ang binibigay ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Kung dito sa mundo, may mga tao na namimilit sa atin. Hindi, dapat gawin mo yan. Ganon, dinidiktahan tayo ng ibang tao. Minsan mga pamilya pa ninyo, kapamilya natin, nagdidikta sa atin. Pero si Jesus Christ siya kasi Almighty Father, hindi nila tayo didiktahan, hinahayaan nila tayo. Ginaguide nila tayo with love. Akala kasi ng mga kapamilya natin minsan, na with love ang ginagawa na, pero para sa kanila yon. Pero si Almighty Father, iba, at saka si Jesus Christ, para sa atin, para makuha natin ang ating inheritance.
Kaya nga nakalagay dito na pati mga magulang, ibebetray ka. Mga kapatid mo, ibebetray ka. Mga relatives mo, mga kaibigan. Pero si Jesus Christ, hindi niya tayo iiwan. Faithful si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father sa atin. So hanggang ngayon, nakakaranas pa rin tayo ng mga hateful comments galing sa ibang mga tao. Pag sinasabi natin na Christian tayo, nagagalit sila. So nabanggit na rin dito na Jesus. Alam ni Jesus yun na mangyayari yun. Kasi kung siya, kinainisan siya ng mga tao, tayo pa kaya? Kung yung master natin, kinainisan, pinatay, tayo pa kaya na servant lang ng ating master. So malalaman natin ang pagdating ni Jesus Christ sa sign of times. Inihalin tulad ni Jesus Christ sa fig tree at saka sa lahat ng mga puno na makikita mo yung puno pag magbubunga na, kung ano na mangyayari sa puno, makikita yun sa puno. Ngayon, sa mundo natin, nakikita na natin sa mundo kung ano yung mga mangyayari. So, ito na yung mga signs of times. Pero hindi pa rin, dahil ang makakaalam lang ng pagdating ni Jesus Christ dito sa lupa ay si Almighty Father. Dahil kahit si Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan. Kaya lagi natin babantayan ang ating sarili, ang puso natin, babantayan natin. Yung mga gawain natin, huwag tayong magpakalunod sa kasiyahan. No, sa kasiyahan ng mundong ito. Nagpapakasasa sa kabunduhan. Nakalagay dito, be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. Pati mga problema sa buhay. And that day will close on you suddenly like a trap. Kaya lagi tayong magbabantay. Keep watch. Be always on the watch. So verse 36. So bago pa man si Jesus aalis, pabalik kay Almighty Father, binibigyan niya na tayo ng warning. Sa kanyang second coming, nagbibigay na siya ng mga instructions. At lagi-lagi nagpe-pray si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ nagpe-pray lagi-lagi, tayo pa kaya? Kaya dapat din tayo lagi mag-pray. Dahil lagi siya nagpupunta. Each day, Jesus was teaching at the temple. So tumutulong siya, no? Araw-araw, tinuturuan niya. Sa umaga. And each evening, sa gabi naman, he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives. Sa gabi, pupunta siya sa Mount of Olives para mag-pray. Almighty Father, kausapin si Almighty Father. So tayo, kahit hindi tayo pupunta ng mountain, mag-hiking pa kayo. Hindi na mag-hiking. Dahil, kahit na mag-isa lang tayo sa bahay, kuha tayo sa ibang, sa place na tahimik, yun, pwede ka mag-pray. Kahit saang lugar. So, dito tayo sa Luke chapter 22. Na nakalagay din sa Matthew, Mark, and John. Pero dito, may mga kagaya na banggit ko dati, merong nakasulat kay Mark na wala kay John, pero na kay Luke, pero wala kay Matthew. No? So, umpisa natin sa Luke chapter 22. Now, the festival of unleavened bread called the Passover was approaching. Parating na yung Passover or the festival of unleavened bread. And the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus. So, after ito nang binuhay ni Jesus Christ si Simon the leper or Lazarus, masyado lang na alarm ang mga chief priests at saka yung mga elders dahil sikat na sikat si Jesus Christ. Natatakot sila na natatabunan ng kanilang pwesto. Pero hindi naman yun ang gusto ni Jesus Christ.
Kasi ang isip ni Jesus Christ ay heavenly things. Ang isip ng mga chief priests, ng mga Pharisees, ng mga tao ay pang dito lang sa lupa. And the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus. For they were afraid of the people. Dahil baka alisin sila sa kanilang pwesto. No? Kaya takot sila sa mga tao. At gumagawa sila ng strategy kung paano nila huhulihin si Jesus. At alam na nila, no, bago pa nila hulihin si Jesus, alam na nila kung ano ang gagawin nila kay Jesus. Ang gagawin nila, papatayin nila. Condemned na agad si Jesus to die on the cross bago pa man nila mahuli. Bago pa siya iharap sa Sanhedrin. Papatayin talaga nila. Then Satan entered Judas called Iscariot, one of the 12. So itong si Judas, kahit kasama na niya si Jesus Christ, naramdaman na niya yung pagmamahal ni Jesus Christ, mga miracles ni Jesus Christ. Inalaw pa rin niya si Satanas na pumasok sa kanya, or inalaw sa puso at isip niya na corrupted. Dahil ang nakatingin lang si Judas sa mundo na to. Na-clouded na yung mata niya, bulag siya, si Judas. Pero hindi iba ang tingin sa kanya ni Jesus Christ. Mahal pa rin siya ni Jesus Christ. At kung hindi nagpakamatay si Judas, no, masasave siya. Kaso nagpakamatay siya. Dahil alam naman natin, lahat naman ng mga disciples ay iniwan siya, binitray siya, gaya ni Peter, no? And Judas went to the chief priests and officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. So nakipag-meeting siya, no? Yung mga chief priests, yung mga Sadducees, mga elders, scribes, teachers of the law, mga matataas na pwesto, nakipag-meeting siya. At pinag-usapan nila kung paano niya maibebetray si Jesus. At kung magkano ang makukuha niyang pera, kapalit ni Jesus. They were delighted and agreed to give him money. Natuwa ang mga Pharisees and chief priests. Yung chief priest ng time na yun ay si Caiaphas. Natuwa sila. Dahil wala na silang paproblemahin na kung paano huhulihin si Jesus, dahil yung magbibigay na sa kanila kay Jesus ay yung tagaloob na isa sa mga disciples ni Jesus. Kaya wala na silang pinoproblemahin pa. Kaya masaya sila. Napakaliit ng value ng ibibigay nilang kay Jesus na para nakapatong sa ulo ni Jesus. 30 pieces of silver na kung i-compute ngayong panahon na to, $45,000, 40 to 45 ganon. $1,000. Hindi mababago ang buhay mo, madali lang magastos yun. Hindi ka pa makakabili ng bahay. He consented and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present. So payag si Judas natanggapin ang 30 pieces of silver. At simula na naghanap na siya ng oportunidad para ibigay si Jesus sa mga gustong pamatay kay Jesus. Mga Pharisees. Ang gusto nila walang crowd na present. Kasi pag nagkaroon ng sila-sila lang. Kasi pag may crowd, baka magkaroon ng gulo. Kaya gusto nila, tahimik nilang hulihin si Jesus. Then came the day of unleavened bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. So alam naman natin na yung Passover, no? Or yung feast of the unleavened bread, ito yung pag-alis ng mga Israelites sa Egypt papunta sa Promised Land. So, nagkataon ba na si Jesus Christ ay papatayin?
huhulihin at papatayin ng Festival of the Passover or Festival of the Unleavened Bread. Hindi nagkataon to. Dahil sa Old Testament, yung lamb, yun yung symbol ni Jesus Christ. Yung yung pinatay na lamb, yung dugo nun, para lang maligtas ang mga firstborn sons ng mga Israelites, nilagay nila sa kanilang mga pinto ang dugo ng lamb. So, sa ngayon, si Jesus Christ yung lamb, at kaya tayo masasave dahil sa kanyang dugo, para makapunta tayo sa promised land. Yung promised land natin, hindi lupa dito. Ang promised land sa atin ay heavenly kingdom. In heaven with our Father and Jesus Christ. Yun ang promised land sa atin. So nakikita niyo, no, yung comparison na yung pagkakagawa ni Almighty Father na nangyari sa Old Testament, nangyayari rin sa New Testament, pero hindi na dito kasi sa Old Testament, literal to. Sa New Testament, ano na, yung symbolic. Pero yung pagkakapatay siyempre ni Jesus Christ, nung pinatay siya, literal yun na pinatay siya. Okay? Jesus sent Peter and John saying, "Go and make preparations for us to eat the Passover." So sa Matthew, hindi binanggit, no, kung sino kanyang inutusan para mag-prepare ng Passover. Pero dito sa Luke, binanggit na si Peter at saka si John ang inutusan ni Jesus Christ para maggawa ng preparation for the Passover. Kung saan sila kakain. "Where do you want us to prepare for it?" they asked. Tinanong ni Peter and John. Kasi sabi ni Jesus sent Peter and John saying, "Go and make preparations for us to eat the Passover." Ang sagot ng dalawa, "Where do you want us to prepare for it?" they asked. He replied, "As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you." Sa pagpasok ninyo ng city, Jerusalem, meron kayo makikitang lalaki na may dadalang jar ng tubig. Makakasalubong nyo siya. Follow him to the house that he enters. Sundan nyo siya sa bahay kung saan siya papasok. And say to the owner of the house, the teacher asks, "Where is the guest room?" At pagpasok ninyo ng bahay na yon, may makikita kayong may-ari ng bahay. Sabihin nyo sa may-ari ng bahay, the teacher asks, "Where is the guest room?" Pinapasabi ng teacher, nasaan ang guest room, where I may eat the Passover with my disciples. Pinapatanong ng teacher kung saan makakakain ng Passover meal si Jesus Christ kasamang kanyang mga disciples. "He will show you a large room upstairs," sabi ni Jesus. May papakita siya sa inyo na malaki na room o kwarto sa taas. All furnished. May mga upuan na doon, may table. Make preparations there. Doon kayo maghanda ng ating mga kakainin. Yun ang utos sa kanila ni Jesus Christ. They left and found things just as Jesus had told them. So umalis na si Peter and John. At yun nga, nakita nila ang mga bagay na sinabi ni Jesus sa kanila. So they prepared the Passover. Kaya inihanda nila yung kailangan nilang gamitin para sa Passover. So hinanda nila yung wine, yung mga bread, kung ano pa yung hinahanda na pag Passover. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. Nung dumating na yung oras, dumating na si Jesus Christ kasama ng kanyang mga apostles at naupo na sila. And he said to them, "I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer." Gustong-gusto ko kayong makasama, kumain ng Passover meal, bago man lang ako makaranas ng paghihirap, sabi ni Jesus Christ.
So, itong Passover na to, pangatlong celebration na ni Jesus ng Passover to, di ba? Kasi sa previous chapters, mababanggit doon na Passover, nagpunta si Jesus Christ. Pero ito, yung kahuli-hulihan na Passover niya na isi-celebrate dito sa mundo. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Sabi ni Jesus, hindi na siya ulit kakain ng Passover hanggat hindi na-fulfill ang kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? May pagkain ba sa heaven? Hindi. Ibig sabihin ng until I will not eat it again until it finds fulfillment. Ibig sabihin nun, celebration kasi pagkakain ka, may celebration, may festival. So, pagkasama na natin si Jesus Christ, meron tayong celebration. Yun ang ibig sabihin nito. Kasi sa heaven, hindi na natin kailangan kumain. Hindi natin kailangan uminom dahil ang pagkain natin, lagi na tayong malakas doon at hindi na tayo mag-uuhaw, hindi na tayo magugutom. Excuse. After taking the cup, he gave thanks and said, "Take this and divide it among you. For I tell you, I'll not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes." Tanggapin ninyo to, sabi ni Jesus. Kinuha niya yung kanyang cup. At nagpasalamat siya kay Almighty Father. Tanggapin ninyo ito, paghati-hatian ninyo, sabi niya. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom uli ng prutas na galing sa vine hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. So, celebration din to, no? Ibig sabihin ito, celebration to, yung symbolic kasi yung pagkain eh. Dahil alam naman natin, di ba, pag may kainan, may piyesta, no? Alam naman natin yun, di ba? Na celebration yun. So, ito, pag makakasama na natin si Jesus Christ kasi Almighty Father, celebration in heaven. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Ito yung katawan ko. Kumuha siya ng tinapay. Brinok niya yun, hinati-hati niya. At ibinigay niya yun sa kanyang mga apostles. Ito yung katawan ko na ibinibigay ko sa inyo. Lagi niyo akong alalahanin. Gawin niyo ito para maalala niyo ako lagi. Importante, no? Na lagi nating maalala si Jesus Christ. So, yung tinapay na to, symbolic to, yung kanyang katawan. Pero kahit wala tayong tinapay, lagi dapat nating may iisip. Dahil ilalagay natin siya sa puso natin. Kasi baka sabihin niya, wala naman kami tinapay eh. O, wala nga kami tinapay, pero symbolic lang ito, pati yung wine. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Itong sinabi ni Jesus Christ, sa kaparehong paraan, pagkatapos nilang kumain, kinuha niya yung cup. At sinabi niya, itong cup na to ay new covenant in my blood. Yung new covenant in my blood, ibig sabihin, ito na yung imbis na magpapatay kayo ng hayop, para mapatawad kayo sa kasalanan, ito na yung symbol ng pagbibigay ko ng buhay. Hindi nyo na kailangang pumatay ng mga hayop. Dahil ibibigay ko na ang dugo ko para sa inyo. Ang buhay ko para sa inyo. Yung blood, ang ibig sabihin ito, buhay to eh. Nakalagay sa Old Testament. Kaya pag may mga kasalanan ka, papatay dapat sa Old Testament, papatay ng mga sheep, ng mga goats, ng mga cow.
tapos ini-sprinkle sa temple para magpatawad sa kasalanan. Ngayon, hindi natin kailangan yun dahil si Jesus Christ na blood na niya ang ginamit para malinis tayo sa ating mga kasalanan. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. Pero, yung kamay ng tao na magbe-betray sa akin ay kasama natin dito sa mesa. The Son of Man will go as it has been decreed. Aalis ang Son of Man. Pag sinasabing Son of Man, tinutukoy niya yun sa kanyang sarili. Gaya ng nakasulat, gaya ng nasa prophecy. But woe to that man who betrays him. Pero nakakaawa yung lalaki na magbe-betray sa Son of Man or sa kanya. Mas mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak. Sabi sa book of Matthew, binanggit sa Matthew, pero dito wala nakalagay sa Luke. They began to question among themselves which of them it might be who would do this. So sila mismo nagtanungan sino ang gagawa na magbe-betray sa kanya. Pero hindi dito binanggit kung na si Judas yan, na kung na ididip ko, ibibigay ko sa kanya. Kasi sa book of John, pag idinip ko tong tinapay na to at kung sino ang binigyan ko, siya yung magbe-betray sa akin, so ibinigay niya kay Judas. Ngayon kay Matthew naman, kung sino ang kasabay ko na magdidip ng tinapay sa sausawan, kung saan man idinip yun ang magbe-betray sa akin. At surely not I, Lord, gumagaron sila, di ba? Sa book of Matthew. Pero dito, wala ang ganong binanggit sa book of Luke. So dito, wala na si Judas dito. Umalis na si Judas. No? Kasi dahil umalis si Judas nung malaman niyang pumasok na sa kanya ang devil. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. At meron din silang pagtatalo-talo kung sino sa kanila ang magaling or nakakaangat. Hindi maiwasan, ano? Dahil 12 ang kanyang mga apostles, syempre may mga nagpapagalingan. Syempre may mga estudyante, di ba? Alam niyo na yung mga estudyante, di ba? May pagalingan sa mga estudyante. O mas magaling ako, o mas kasama ako ni Jesus, ako ang mahal ni Jesus, ganon. Hindi maalis yon dahil nga, mahal nila si Jesus, gusto nila lagi nakadikit kay Jesus, kaya nagdatalo-talo sila. Hindi maalis sa kanila yon dahil tao sila ng time na to, no? Immature sila. Jesus said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise all authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. Sabi ni Jesus, hindi dapat maging pagtalunan kung sino ang greatest, dahil dapat paglingkuran ang isa't isa. Kung ikaw ang tingin mo ang greatest ka, ikaw ang maglilingkod. Okay? Ikaw ang maglilingkod. Kung tingin mo na greatest ka, ikaw ang maglilingkod sa youngest or sa least. Kasi sa mundo na to, yung mga hari, pinaglilingkuran ng mga nakakababa sa kanila. Pero, kay Jesus, iba. Kung sino ang greatest, siya ang maglilingkod. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Sino ba ang mas greater? Yung nasa table o yung nagsaserve? Is it not the one who is at the table? So, mas greater ang nasa table, di ba? Kumpara sa nagsaserve sa table. But I am among you as one who serves, sabi ni Jesus. Pero ako, kasama ko kayo na nagsaserve. So, mapagkumbaba si Jesus Christ. So, yung mga Christian leaders dyan, dapat maging mapagkumbaba din.
Dahil yung pinaglilingkuran nating Diyos ay mapagkumbaba. Si Jesus Christ, hindi niya kinoconsider ang sarili niya na mataas. Dahil nga, ginagawa niyang example ang sarili niya para yun ang sundan natin. Hindi tayo maging mayabang. Ngayon, kung yung mga Christian leaders ninyo, hindi ko na binabanggit na religious leaders kasi maraming religion, no? Christian leaders, yung mga followers of Christ na leader, hindi dapat mayabang. Hindi dapat sila nagpapalingkod, nagmamataas. Dapat mapagkumbaba sila. Humble. Kung nakakakitaan nyo ang inyong leader na mapagmataas, may problema tayo, no? May problema kayo. Bakit ganun ang leader ninyo? Ha? Hindi ko makita yung mga kasama ko. Ang leader ko, si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Mapagkumbaba. Kaya, tinuturuan din ako na maging mapagkumbaba ni Jesus Christ, saka ni Almighty Father. Dahil kung hindi tayo pakakakitaan ng humbleness, may problema tayo. Against sa itinuturo ni Jesus Christ, yung ginagawa natin. Kung gusto natin maging sikat, against sa tinuturo ni Jesus Christ. Kung gusto natin maging sikat sa mundo na to, against yun sa gusto ni Jesus Christ, sa mga sinasabi niya, itinuturo niya sa atin, tsaka ni Almighty Father. Kaya nga hindi sumasali si Jesus Christ, di ba, sa politics. Pwede siyang sumali sa politics dito, si Jesus Christ, alam niyo, no? Dahil maraming tao ang gusto siya. Pero hindi yun ang kanyang mission. Dahil ang mission ni Jesus Christ ay heavenly mission. Galing kay Almighty Father, highest mission of all. At hindi pang lupa ang plano ni Almighty Father sa atin, kundi mas greater pa sa mundo na to, dahil itong mundo na to nasisira. Ang plano ni Almighty Father mas mataas pa, no? Hindi maikukumpara yung lupa na iko-compare mo sa langit, hindi maikukumpara dahil bulok ang lupa. Ang naghahari, alam naman natin na naghahari dito sa lupa ay ang devil. Kahit hindi siya ang gumawa nitong lupa, siya ang naghahari dahil yung mga tao, mas pinipili siya kumpara kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Pero darating ang panahon na siya ay itatapon sa eternal damnation. Kasama ang kanyang mga angels. May kasamang angels, sa mga fallen angels, si Satan. At makakasama rin nila doon yung mga tao na nire-reject si Jesus Christ at si Almighty Father. So dito, but I am among you as one who serves. Kaya mapagkumbaba si Jesus Christ. You are those who have stood by me in my trials. Kayo ang kasama ko sa aking mga trials. Sabi ni Jesus Christ. Kasi may mga trials din na pinagdadaanan si Jesus Christ dahil minsan natutulog sila sa kung saan-saan. Mahirap yung ginawa ni Jesus Christ dito sa mundo. Walang makakatapat sa ginawa ni Jesus Christ. Yung alipustahin siya ng mga tao. Kung yung normal na tao dito sa mundo,
pag inaalipusta natin, di ba, lalaban, kahit na sa tingin natin, lalaban, puro palaban ang mga tao dito sa lupa. Pero si Jesus Christ, kahit hari siya, nagpakumbaba siya. Kahit alipustahin siya, hindi siya sumasagot. Kundi, pag sumasagot siya, full of wisdom lagi, full of understanding, and full of love. And I confer on you a kingdom just as my Father conferred one on me. Sabi ni Jesus Christ. Ibinibigay ko sa inyo ang kaharian ng Diyos. Gaya ng aking tatay, si Almighty Father, ibinigay sa akin ang kaharian ng Diyos. Sa ibang version, and I assign to you as my Father assigned to me a kingdom. So, kasama natin si Jesus Christ na magra-reign in heaven. Dahil, anong sabi ni Jesus? You are those who have stood by me in my trials. Sa verse 30, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Kasama ni Jesus Christ mag-rule in heaven ang mga tao na nagtiwala sa Kanya, nakasama siya, na magja-judge sa 12 tribes of Israel. Itong binabanggit na 12 tribes of Israel, hindi lang to yung 12 tribes of Israel, no? Ito ay buong mundo. Alam naman natin ng Israel, tsaka yung Judah, yung lahi ni Judah, tsaka Israel, magkaiba yan, di ba? Sa Old Testament, binabanggit, Israel, tapos mamaya Judah. So, magkaiba yun, okay? Saka natin na pag-usapan yun, dito muna tayo. Simon. So, si Peter to, binigyan siyang nickname na Peter. Pero, ang tawag sa kanya, Simon. Ang name talaga niya ay Simon. So, binigyan siya ng nickname na Rock ni Jesus or Peter. So, talagang binanggit niya yung pangalan ni Simon. So, makikita natin, na dito kasi sa Hebrew version, ang nakalagay, rock. Verse 31, rock. Pero kasi sa Greek version, tinitignan ko, at saka Hebrew version, titignan ko kung anong ang nakalagay maliban sa English version. So talagang pinangalanan niya na si Simon, na si Peter. Satan has asked to sift all of you as wheat. Si Satanas, gusto kayong isift or salain na parang mga wheat. Ibig sabihin, dadaan kayo sa matinding pagsubok. Hindi dahil sa magkasamang nagtatrabaho si Almighty Father tsaka si Satan, baka sabihin nyo, ay di, bakit ganon? Ba't nakikipag-usap si Almighty Father kay Satan? Hindi. Kasi gustong i-test ni Satan yung mga apostles. Si Satan, gusto niya ang resulta ay para sa ikasasama ng mga apostles. Si Jesus, si Almighty Father, inalaw niya yon para sa ikapupuri ng kanyang pangalan dahil kilala niya ang kanyang mga pinili. Naintindihan ninyo? Parang si Job, inalaw ni Almighty Father na i-test si Job dahil kilala ni Almighty Father si Job.
Parang ganon din dito sa mga apostles. Inallow din ni Almighty Father dahil kilala niya ang mga apostles. Nagtitiwala si Almighty Father sa mga apostles. Kaya tayo rin, as a Christians, yung mga tao kasi na hindi follower ni Christ, kanya na yun kay Satan na yun. Alam na niya kanya yun. Ha? Pero tayo, gusto tayong kunin ni Satan kay Almighty Father, tsaka kay Jesus. Gusto niya tayong tanggalin. Kaya, dumadaan tayo sa pagsubok. Pero pag napagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yon, mas may strengthen tayo, mas lalago ang ating pananampalataya. So, kay Satan, ginagawa niya yun para sa ikakapapahamak natin. Hindi niya alam na si Almighty Father mas may plano para sa atin, para sa ikapupuri ng pangalan niya. Kaya hindi sila nag-connive, no? May mga ganong klaseng tao na, ba't nagko-connive ba sila? Nag-uusap pa sila para Hindi sila nagkakasundo, okay? Dahil kay Satan, gusto niyang alisin or magkasala ang mga tao. Pero si Almighty Father, nagtitiwala siya sa atin para sa ikabubuti natin, magiging pure tayo. Kasi ang isip ni Almighty Father, puro magagandang bagay. Ang isip ni Satan, puro mga masasamang bagay. Naiintindihan ninyo? Kaya akala ni Satan, pag inalaw siya ni Almighty Father, panalo na siya. Hindi niya alam, para yun sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. So basahin ulit natin, no? Simon, Satan has asked you to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Pinagpipray kita, Simon, para yung pananampalataya mo hindi mawala. And when you have turned back, strengthen your brothers. At pag bumalik ka na, naisip mo yung pagkakamali mo, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sabi ni Jesus. So alam naman natin na hindi lang si Simon ang tinest ni Satan, kundi lahat ng mga apostles. Ito lang kasi si Simon ang nagsinungaling. Kaya yung mga hindi follower ni Christ, hindi na yun tinetest ni Satan kasi alam niya kanya na yun. Tayo na mga followers ni Christ, tayo ang dumadaan sa struggles. Tayo ang nagkakaroon ng dilema. Tayo ang nagkakaroon ng paghihirap. Dahil kay Satan. Dahil gusto niya tayong kunin. Pero si Almighty Father, ipinaglalaban tayo. Kaya ang kailangan natin, may free will kasi ang tao, di ba? May free will tayo. Kaya dapat ang piliin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ kasi may free will tayo. Kaya tingnan mo si Jesus, ayaw niyang ma-fail yung mga kanyang mga mahal. So si Jesus ayaw niya tayong ma-fail. Gusto ni Jesus kasama niya tayo dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong ma-fail. Lagi nilang iniisip ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ yung kapakanan niyo para sa ikabubuti natin. Nang sa ganon, anong result nun kapag napagtagumpayan natin yung mga trials, tribulations, and temptations? Mapapalakas ngayon natin yung ating mga brothers and sisters in Christ.
So, kung may nakikita kayo, no, sa internet na nag-share ng Word of God, nagbabasa ng Bible, example ako, yung mga tao na yun, nakaranas yun ng trials, tribulations, paghihirap sa buhay. Lahat tayo nakakaranas. At pag napagtagumpayan natin yon, may share ngayon natin sa tao. Mapapalakas natin ibang tao. May pagsasabi natin na, kaya ako nandito ngayon dahil kay Jesus Christ. Kaya napagtagumpayan ko dahil kay Jesus Christ, itinanggal ako ni Jesus Christ sa bagay or sa lugar na ikasasama ko. Dahil kay Jesus Christ. Mabait si Jesus Christ. Si Almighty Father. So, kung akala ninyo na kayo lang ang nakaka-experience ng trials, hindi lang kayo, lahat tayo. Lahat tayo. Kaya wala tayong sasabihin, hindi mo naman naramdaman yung naramdaman ko. Hindi pwedeng ganun. Dahil iba-iba man tayo ng pinagdaanan, yung pain na naranasan natin, pare-pareho. Habang nandito tayo sa lupa, si Jesus nga nagsabi, di ba talaga, ng dito sa lupa, marami kayong mga trials na pagdadaanan na mahirap. Gusto ko kayong i-cover under my wings, gaya ng isang hen na alagaan ng kanyang mga chicks or yung kanyang mga anak na na manok. Sabi ni Jesus, di ba? Kasi alam ni Jesus ang mahirap ang buhay natin dito sa lupa. Puro tayo trials, tribulations, and temptations. Pero pag napagtagumpayan natin ang lahat, mapapalakas ngayon natin ang ating mga kapatid. So, para sa ikabubuti natin at ikabubuti ng kapwa-tao natin, yung mga pinagdadaanan natin ngayon sa buhay. At pag natapos na natin ang buhay na to, anong sasabihin sa atin ng Jesus Christ? Well done, my good and faithful servant. Enter into my kingdom. Dito tayo sa verse 33, no? But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. So sabi ni Peter or Simon, Lord, ready ako pumunta sa iyo sa kulungan kahit na sa kamatayan. Jesus answered, sagot ni Jesus, I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny 3 times that you know me. So, isang araw lang nangyari to. No? I tell you, Peter, before the rooster crows today, i-deny mo ako ng 3 beses na kilala mo ako. Parang gusto sabihin na magsisinungaling ka, Peter. Na alam ko ang nangyayari. Kaya nga, binagyan na siya ng warning ni Jesus dito na Satan has asked to sift all of you as wheat. But I prayed for you, Simon. Para hindi ka mawala. At pagbalik mo, palakasin mo ang iyong mga kapatid. So tayo rin ganon. Pag nagkaroon tayong trials, hindi dahil sa hindi tayo mahal ni Almighty Father, mahal niya tayo. Dahil yun din ang way para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father at Jesus Christ at para mapalakas din natin ang ating mga kapatid. So sabi ni Jesus, i-deny siya ni Peter ng 3 beses. Then Jesus asked them, when I sent you without purse, bag, or sandals, did you lack anything?
Natandaan naman natin na yung nung training, no? Natandaan niyo ba nung training ni Jesus Christ na pinadala niya yung kanyang mga disciples para mag-share ng word of God? Walang pinadala na bag or anuman si Jesus Christ, no? Sa training ng mga apostles niya, kahit na dun sa mga 70 na disciples, walang pinadala. Dalawang beses yun, di ba? Una yung 12 muna. Tapos, after nung natuto yung 12, yung mga 70 naman na tao na sumusunod din kay Jesus Christ. Mga disciples naman yon. Kaya dito sa verse 35, then Jesus asked them, di ba nung pinadala ko kayo, wala kayong dalang purse, wala kayong dalang bag or sandals? May kinulang ba sa inyo? Sabi ni Jesus, nothing, they answered. So, hindi sila kulang. Dahil nung time na yon pinakain sila, di ba? Pinakain sila ng mga bahay na pinuntahan nila, na sinira nila ng gospel. Tapos, yung mga ayaw, ipinagpag nila yung kanilang mga suot na sandals para tanggalin yung alikabok. Na ibig sabihin nun, dinenay nila si Jesus, ayaw nila kay Jesus. Na kahit na alikabok, hindi sila nag-iwan. Nothing, they answered. He said to them, but now, if you have a purse, take it, and also a bag, and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. It is written, and he was numbered with the transgressors. Galing sa Isaiah chapter 53, verse 12. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. Prophecy ni Isaiah at binanggit ni Jesus Christ. So, ang sabi ni Jesus Christ, so, sa ngayon, hindi ko kayo pinadala ng purse, hindi ko kayo pinadala ng staff or kung ano man. Ngayon, magdala na kayo ng purse nyo, tapos bag. At kung wala kayong sword, kung wala kayong espada, ibenta ninyo ang inyong outer garment or cloak at bumili ng espada. Sabi ni Jesus, anong ibig sabihin nito? Literal ba ito? Sinasabi ni Jesus? Siyempre, walang sasagot. Wala akong kausap. So, nagbanggit si Jesus ng verse from Isaiah chapter 53, verse 12. And he was numbered with the transgressors. And I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment. Kung ano yung nakasulat, marireach na ng fulfillment, mangyayari na, magaganap kung ano man ang nasa prophecy. Na masasali siya sa mga taong, maibibilang siya sa mga taong nagkasala. So alam naman natin, no, he who has no sin was made sin. Na nakalagay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na guided si Paul by the Holy Spirit when he said, or when he wrote, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So naging simbolo ng naisama sa mga makasalanan si Jesus Christ dahil yung kaparusahan na gagawin sa kanya na pagkaka-crucify, yun ay kamatayan, ibibilang sa yung crucifixion kasi heinous crime yon, yung pagpapatayin ka, i-crucify ka, heinous crime yon. Yun ang kaparusahan. So sa ngayon, yun yung Silla Electrica or yung death penalty. So, nasa death penalty si Jesus Christ. So, ang sabi ng mga disciples, the disciples said, "See, Lord, here are 2 swords." "That's enough," he replied. So, dito sa verse 36 up to 38 ng Luke chapter 22, ibig sabihin kasi ng bag, ano ba ang nilalagay sa purse? Ang nilalagay sa purse ay
money, di ba? Or treasure, no? Bag. Yun ang, kaya ka nagdadala ng purse, dalagyan ng pera. Ngayon, ang sinisimbolize ng pera is treasure. So, ano bang mga treasure? Lagi mong dali-dalin. Sabi ni Jesus, but now, if you have a purse, take it. Ibig sabihin, doon sa purse, ilagay yung treasure na turo ni Jesus Christ. Ano ba yung mga turo ni Jesus Christ? Love, joy, yung mga fruits of the Holy Spirit. Yon ang dala-dala dapat nila lagi-lagi sa kanilang purse. Sinisimbolize lang ng, symbolic lang yung purse ito, pero lagi nilang dalin sa kanilang pagkatao. Yung fruits of the Holy Spirit, yung treasure. Okay? At saka, if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. Anong ibig sabihin itong sword? Yung sword, matulis ang sword, no? Matalas. Ang description ng Bible is a two-edged sword, ang Bible. Salita ng Diyos ito. Word of God. So, kung wala kang Word of God, kung hindi mo alam, dapat alamin mo. Sabi ni Jesus, dalhin mo lagi ang sword, ang Word of God, dahil yun ay protection. Yung salita ng Diyos, protection natin. Nagkakaintindihan tayo. So, hindi naiintindihan ng mga apostle to nung time na yon. Akala nila literal na purse, literal na sword. Pero, ang ibig sabihin nito, yung sword, yung Word of God, yung salita ni Jesus Christ. Yung mga nasa Bible, nasa Old Testament, at saka yung mga binabanggit ni Jesus Christ, at saka yung mga purse, yun yung mga treasures. Okay? Yung treasures, yung love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, and self-control. Dala-dala lagi natin yon, pati na yung salita ng Diyos na yun ang ating sword or pananggalang or protection para mamuhay ng naayon sa kagustuhan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Laging in line tayo yung decision making natin sa kung ano ang gusto ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. So, sell your cloak and buy one. Ibig sabihin, mas importante yung salita ng Diyos kaysa sa kung ano man. Sabi ni Jesus dito, kaya sell your cloak and buy one. Bumili ng sword. Nagkakaintindihan tayo or nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Iska, naintindihan mo yung sarili mo. Ngayon, dito sa verse 38, the disciple said, "See, Lord, here are two swords." So, ang pagkakaintindi ng mga disciples ay literal na sword. Kaya ito, may dala kaming sword, dalawa. Ang sagot ni Jesus, that's enough. Ibig sabihin, ayaw na ni Jesus na i-elaborate pa or i-explain pa kay Jesus. Dahil, i-explain pa sa kanila ni Jesus dahil alam ni Jesus na maiintindihan nila yon in due time. Kaya hindi na niya in-explain pa. At saka, nung time na to, yung anguish ni Jesus, yung iniisip niya, dahil tao siya ng time na to, yung paghihirap ng puso niya, habang papalapit yung kanyang pagkakahuli sa kanya, habang papalipit yung ibebetray siya ni Judas. Kaya sabi niya, that's enough. Ayaw na niyang i-elaborate pa or expound pa sa mga disciples niya kung anong ibig niyang sabihin. Dahil alam niya na darating ang panahon, may iintindihan din yon ng kanyang mga disciples. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil pinapaintindi niya sa atin. Napakabait ni Almighty Father sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan.
Gusto niya lahat tayo ay makasama niya in heaven. Pag dumating na yung tamang panahon. Hindi niya gusto na kahit sino man sa atin ay mawala sa Kanya. Pero nasa sa atin kung ano ang desisyon natin dahil mayroon tayong free will. Hindi niya tayo pinipilit, pero gusto niya sana na siya ang piliin natin. Hindi niya tayo pinipilit. Hinahayaan lang niya tayo na makita natin kung yung halaga niya, yung value niya, na yung value ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, hindi matutumbasan ng kahit anuman sa mundong ito. Yun sana yung makita natin. Na yung in-offer na pagmamahal ni Almighty Father sa atin at saka ni Jesus Christ. Makita natin. Na hindi natin papahalagahan ang mundong ito. Hindi natin papahalagahan ang buhay natin sa mundong ito. Kung talagang mahal natin ang buhay natin, ibibigay natin ang buhay natin kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, dahil sila ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti para sa atin. Sila ang mag-guide sa atin. Kaya hindi tayo makikinig sa kahit sino man na mga tao na gusto sa atin magmanipula kung ano ang gusto ng maging direksyon ng buhay natin. So, ang pakikinggan natin, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Paano natin magagawa yun? Magpe-pray tayo at magbabasa tayo ng Bible. Gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, malalim ang pagkakakilala natin sa kanila. Dahil alam lang natin, mababaw lang ang pagkakilala natin, di ba? Meron pang mas malalim, no, na pagkakakilala natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, at marireveal yun pagkasama na natin sila in heaven. God loves us all so much. Thank you.